kung saan ang araw na ito ay itatapat natin sa resupply mission ng AFP sa BRP Sierra Madre at sa panahong ito ay maaari tayong magdala ng mga materyales na magagamit sa pag-overhaul ng BRP Sierra Madre o pagtatayo ng estruktura sa isla. Yun mga utol, yun talaga pinamaganda no? Yung mga hawak na nating mga isla na gusto pang agawin ng China, tayuan ng estruktura. Yun nga yung dahilan ng Chinese militia o ng China Coast Guard, no? Yung resupply mission daw di umano ng papuntang Ayungin, may laman daw na mga construction materials. Sa madalit sabi, hinihinala ng China Coast Guard na tayo magtatayo na ng structures dyan sa Ayungin Shoal. So, magandang gawin nga natin yon. Yung joint patrol, pag-igtingin. Sabi yan ng isang eksperto, no? Paigtingin yung joint military patrol dyan sa West Philippine Sea. Oh, that way, hindi nila yung China hindi magbabaka sakali na darag-daragin tayo o gawin ulit yung ganyan, pambubomba, pangaharang, dahil syempre may ilang sila, makanti nila yung kasama natin ng Japan, kasama natin ng US. Pwede yun, paigtingin natin dahil payag naman sila basta nakaschedule yan. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Maraming beses ko na itong naitanong mga utol sa mga nakaraang kong reaction video at palagay ko, kayo rin, yun din ang inyong katanungan. Yung bagay na paano natin maitataboy ang puwersa ng China sa ating mga teritoryo, sa anong paraan at hanggang saan hahantong yung ginagawang harassment at pambubuli ng China sa atin. Okay? So, yan po yung ating topic ngayon mga utol. Eto, mula kay Solidong Kaalaman, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Okay, ayan, ang pinaka-epektibong paraan upang pigilan ng China sa pambubuli nito sa West Philippine Sea. And syempre, eventually, makuha natin yung ating mga teritoryo nang hindi kinakailangang umabot sa dahas o sa digmaan. Okay, game na. Bakit nga ba hindi maipatupad ng Pilipinas ang desisyon ng UNCLOS laban sa territorial at historical claims ng China sa West Philippine Sea? Anong limitasyon ba mayroon ng UNCLOS? Bakit hindi nito maparusahan ng China para sa naging desisyon nito para sa arbitral ruling? At ano naman ang maaaring magawa ng UNGA o United Nations General Assembly upang maparusahan ng China? At papaano magagamit ng Pilipinas ang MDT nito sa Estados Unidos na magiging kapaki-pakinabang para sa pag-aangkin at pagpapalakas sa ating mga isla? Sa videong ito ay ating bibigyang linaw ang mga posibleng kalabasan ng mga kasunduang ito na magagamit ng mga Pilipino upang mas maunawaan natin kung kailan at kung papaano natin magagamit ang mga ito laban sa mga Chino. Interesting. Like, subscribe. Matatandaan natin na noong June 12, 2016 ay nauna nang naglabas ng desisyon ng UNCLOS Tribunal na pumapabor para sa Pilipinas at nagpapahayag na ang mga hakbangin ng China sa South China Sea ay labag sa UNCLOS. Gayunpaman ang UNCLOS ay walang sariling enforcement mechanism o mekanismo para puwersahin ang mga bansa na sumunod sa mga desisyon nito, kaya't ang pagpapatupad ng mga patakaran ng UNCLOS ay nakadepende sa kung papaano magpapakita ng political will ang mga bansa na sumunod dito upang mapanatili ang international rule of law sa gitna ng mga alitan. Ayun mga utol, yun yung tanong ko no? Dapat United Nations yun mag-enforce nung mga batas na inilabas nila. Pero yun nga, wala pala silang ganun. Okay? So baka mapag-usapan yan sa darating na General Assembly kasi magkakaroon ng United Nations General Assembly sa pagkakaalam ko ngayong September 2023. Baka mapag-usapan nila at magawa ng paraan yung mga bagay na yan. At tayo'y maghahain pala ng bagong petisyon tungkol dito at ihahain natin yung mga ginagawang harassment ng China dyan sa ating mga teritoryo. Okay mga utol, balikan lang natin konti. Hindi sa kung papaano magpapakita ng political will ang mga bansa na sumunod dito upang mapanatili ang international rule of law sa gitna ng mga alitan. Sa madaling salita, ang UNCLOS ay nagsisilbing tagapamagitan lamang sa dalawang bansang nag-aaway at matatapos lamang ang away na ito kung ang parehong bansa ay sasang-ayon sa desisyon ng tagapamagitang ito. Subalit dahil nga suwapang itong China
ay nagmistulang barado na ng tulok ang kanilang taenga, kaya't mananatili lamang ang girian sa pagitan ng Pilipinas at China. At bilang paglilinaw, ang resulta ng arbitral tribunal na bumuo sa UNCLOS case na isinampa ng Pilipinas laban sa China noong 2013 ay binubuo lamang ng 5 arbiters, at ang mga arbiters na ito ay mula sa iba't ibang mga bansa tulad ng Ghana, France, Poland, Germany at Sri Lanka. Sa makatuwid ang naging desisyong ito ng UNCLOS ay hindi direktang nagmula sa pagsang-ayon o pagboto ng mga bansang kasapi nito. Sa halip ang resulta ng desisyong ito ay mula lamang sa pag-aaral ng kaso ng 5 arbiter na ito, kaya't wala ring magagawa ang 5 arbiter na ito para ipatupad ang award na inilabas nito. Pero teka lang ha, hindi natin sinasabing mali ito at tama ang mga Chino, dahil ang pakay ko lang ay maging malinaw para sa lahat ang nagiging proseso kung bakit wala pa rin tayong magawa laban sa China, at upang mas maunawaan natin ang nararapat na hakbang para dito. At dahil nga walang nagagawa ang UNCLOS sa desisyon nilang ito, ay maaari naman itong magamit ng Pilipinas upang magsilbing batayan para sa isang resolusyon na maaaring idulog sa UNGA o United Nations General Assembly, kung saan dito ay tatalakayin at pag-uusapan ang mga posibleng solusyon upang maipatupad ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya naman sa parang ito ay maaaring magbigay ng mungkahi ang bawat bansa para masolusyonan ng suliraning ito, at kung ang resolusyong ito ay maaaprubahan ng mga bansa sa UNGA, ay nangangahulugan na ang mga bansang bumoto para maipatupad dito ay magkakaroon ng responsibilidad upang isagawa ang mga kinakailangang hakbang upang maipatupad ang resolusyon. Halimbawa, kung ang China ay mananatiling agresibo sa kabila ng resolusyon na ipinasa ng United Nations, ay mauobliga ang mga bansa na gawin ang kinakailangang hakbang, at ang isa sa pinakamabigat na hakbang nito ay ang diplomatic sanctions. Kung ang maraming bansa kasi ay sabay-sabay na magsasanksyon sa China, ay magiging napakalaki ng epekto nito sa kanilang ekonomiya, kaya't sa parang ito ay posible namang mapasunod nila ang China. Subalit hindi ito magiging ganoon kadali, dahil ang pagsasanctions ng mga bansa sa China ay may malaking epekto rin para sa bawat bansa nila. Halimbawa na lamang ang mismong Estados Unidos. Okay, teka lang. Oo nga pala, no? Yung economic sanction, kumbaga parang sa simpleng paliwanag lamang, no? Parang ititigil nila kung ano mang meron transaction meron sila with that country. Kunwari, sa lagay na to, China, kung meron sila mga aktibidades o transactions with Europe, kung sakaling may economic sanction, pwede lang itigil yun, yung mga transactions na yun. Syempre malaking impact ngayon sa ekonomiya ng China. At sa mga hindi nakakaalam, mga utol, yung may ginagawa yung China, yung Belt and Road Initiative din nila, no? Kung saan yung mga ibang bansa ay pinapautang nila pero sila yung magagawa ng mga infrastruktura doon sa nasabing bansa. Parang ganon. Yun yung mga way nila para maging well-connected sa geopolitics. Okay mga utol, para konektado sila at medyo maganda yung samahan nila ng bansa na yon. Kung baga may utang kayo sa amin, papautangin nila yung bansa na yon. Sila gagawa ng infrastruktura. Maraming bansa, ilan sa Europe, sa Asia, sa Middle East, na China ang gumagawa. So meron silang mga well-connected sila. Isa yan sa mga plano o diskarte ng China. Bukod pa doon sa tinatawag na creeping invasions na ginagawa nila dito sa South China Sea. Okay mga utol, at mamaya pag-uusapan rin natin yon. Okay, tuloy na muna natin. Na isa sa nangungunang pinakaposibleng bumoto sa pagpapasa ng resolusyon laban sa China ay mayroong mahigit sa $500 billion na imports mula sa China at export na aabot ng mahigit sa $150 billion. At kung aabot ang resolusyong ito sa pagsasanksyon sa China, ay maaaring mawala ito sa Amerika. Nangangahulugan ito na maraming exporter at importer sa Amerika ang malulugi, na magdudulot ng kawalan ng trabaho at pagbaba ng kanilang ekonomiya. Bukod pa rito, ang mga exporter at importer sa bansang ito ay maaaring maging kalaban ng gobyerno dahil sa dadanasin nilang pagkalugi dito, at tiyak ang administrasyon ang magiging target ng mga ito. Kaya't kahit pa magdudulot din ito ng napakasamang epekto para sa China, ay hindi magiging madaling makuha ang boto ng iba para maipasa ang resolusyong ito, dahil ang bawat bansa, bago pa man makisali sa ganitong mga kasunduan, ay isinasaalang-alang din nila ang epekto nito sa private sectors, dahil ang mga ito ang bumubuhay sa ekonomiya, at ito rin ang magsisilbing pinakamalakas na kalaban ng administrasyon kung babaliwalayin nila ito. Pero syempre, kailangan ko ulit ipaliwanag
Teka lang mga utol bago tayo magpatuloy, yun ang posible nating ikatalo dyan sa resolution na ipapasa natin dyan sa United Nations General Assembly hinggil dyan sa issue ng West Philippine Sea. Pwede tayong matalo. Kahit na lahat ng ebidensya na hawak natin meron tayo at walang pinangahawakang matibay na ebidensya yung claim ng China dyan sa Spratly Islands. Okay? Pwede tayong matalo dahil politika po yan mga utol. Siyempre, iisipin ng ibang boboto. So, more or less, more or less 190 countries. Kung sakali, magbobotohan, pwedeng maapektuhan yung boto nila. Depende sa pakinabang nila. Okay? Magbe-benefit ba ako, ang bansa namin, kapag pinaburan ko ang Pilipinas? O magbe-benefit ba ako kapag pinaburan ko ang China? Yun lang yun, mga utol. Alam natin na mas malawak yung nasasakupan ng ekonomiya ng China. Okay? Ganun lang yun mga utol, pwedeng talaga dun malaking diferensya mangyayari. Posible pa rin tayong matalo sa resolusyon na yan. Dahil sa politika. Siyempre yung interest nga ng mga bawat bansa. So anong masasabi nyo dun? Pa-comment na lang mga utol at ituloy na natin, ipapaliwanag na ni Solidong Kaalaman yung epekto nito sa ekonomiya. At ito rin ang magsisilbing pinakamalakas na kalaban ng administrasyon kung babaliwalayin nila ito. Pero syempre, kailangan ko ulit ipaliwanag kung bakit ang private sectors ang bumubuhay sa ekonomiya. Dahil alam naman natin na maramdamin ang maraming Pilipino na kapag sinabi mo ito ay pakiramdam nila wala na silang kontribusyon sa ating gobyerno. Kaya't nais kong iparating na ang bawat Pilipino, mayaman man o mahirap, kung ito ay nagtatrabaho, ay natural naman talagang may kontribusyon ito sa ekonomiya ng bansa. Gayunpaman ay mas makapangyarihan pa rin ang mga namumuhunan sa pribadong sektor. Tama. Dahil kung wala ito, ay marami rin ang mawawala ng trabaho. Kaya't mas matimbang ang impluwensya nito kaysa sa mga ordinaryong Pilipino. Kaya't hindi talaga tayo nakasisiguro na maipapasa sa UNGA ang resolusyon na nais ng Pilipinas laban sa China. Gayunpaman ay may magagawa pa rin naman tayo para ipaglaban ang mga islang ito kung magkakaroon tayo ng mahusay na pagpaplano. Halimbawa na lamang ang pakikipag-usap sa Estados Unidos na magsagawa ng joint patrol exercise ang US at Pilipinas, kung saan ang araw na ito ay itatapat natin sa resupply mission ng AFP sa BRP Sierra Madre, at sa panahong ito ay maaari tayong magdala ng mga materyales na magagamit sa pag-overhaul ng BRP Sierra Madre o pagtatayo ng estruktura sa isla. Yun mga utol, yun talaga pinamaganda Yung mga hawak na nating mga isla na gusto pang agawin ng China, tayuan ng estruktura. Yun nga yung dahilan ng Chinese militia o ng China Coast Guard, Yung resupply mission daw di umano ng papuntang Ayungin, may laman daw na mga construction materials. Sa madalit sabi, hinihinala ng China Coast Guard na tayo magtatayo na ng structures dyan sa Ayungin Shoal. So, magandang gawin nga natin yon. Yung joint patrol, pag-igtingin. Sabi yan ng isang eksperto, paigtingin yung joint military patrol dyan sa West Philippine Sea. That way, hindi nila, yung China, hindi magbabaka sakali na darag-daragin tayo o gawin ulit yung ganyan. Pambubomba, pangaharang. Dahil, syempre may ilang sila, makanti nila yung kasama natin ng Japan, kasama natin ng US. Pwede yun, paigtingin natin dahil payag naman sila basta nakaschedule yan. Okay? Yung resupply mission nga, the best yun. Sakto, yun yung joint military patrol na rin kasama ang US at ang Japan, Malakas na rin. Kasi isa sa mga ginagawa ng China, mga utol. Ito yung sa Art of War ni Sun Tzu, yung isang philosopher, na yung pinaka-effective daw yung to subdue the enemy without fighting. Parang fighting. Ganun ginagawa ng China, Steady lang sila. Inaagaw namin yan pero hindi kami aalis. Steady lang kami, papalakasin namin presensya namin hanggang sa pumayag na lang kayo, wala na kayong magawa. Pumayag na lang kayo na, sige nga, sa inyo na lang yan. Parang ganun Ganun ang ginagawa ng China. Yung mga artificial islands sila, mga utol, may mga military base na doon. Meron pa yung runway na pagpalipad ng yung mga artificial islands na yun, sakop yata, kung hindi ako nagkakamali, ng teritoryo ng Pilipinas. Ganun yung ginagawa nila. So, anong masasabi nyo dyan? I-komento nyo na, ituloy na natin to. Gayunpaman ay kailangan kung gagawin natin ito, ay tiyakin nating makikipagpambuno na tayo sa water cannon ng mga Chino. Kaya't dapat ay gagamit din tayo nito
dahil sa pagkakataong ito, habang malapit ang presensya ng Amerika sa ating mga barko, ay tiyak mamamagitan ito na posibleng ikadamay ng kanilang mga barko na posibleng pagsimulan ng aktwal na digmaan sa pagitan ng US at Pilipinas laban sa puwersa ng mga Chino. Pero marahil ay magtataka ka kung bakit kailangang umawat lang sa umpisa ng Amerika. Iyan ay dahil maraming oligarko ang nagmamasid sa galaw ng mga Amerikano, kaya't hindi ito maaaring mag-umpisa ng gulo. Kaya't sa paraan ng joint patrol nito sa Pilipinas ay maaari nitong sabihin sa internasyonal na komunidad na tanging pagpapatrol lang ang pakay nito sa nasabing exercise at ang resupply mission ng Pilipinas ay regular nitong ginagawa para sa pagpapanatili ng kanilang soberanya sa isla. Nangangahulugan nito na ang resupply mission ng AFP ay hiwalay na aktibidad ng joint patrol exercise ng US at Pilipinas. Kaya naman sa oras ng engkwentro ay kinakailangang umawat lamang muna ang mga Amerikano dahil hindi maaaring suportahan ng Amerika ang pagtatayo ng istruktura ng Pilipinas sa mga isla dahil ito ay labag sa pandaigdigang kasunduan at kapag direkta silang sumuporta sa aksyon na ito ng Pilipinas sa pagtatayo ng mga istruktura sa mga isla ay tiyak magkakaproblema sila sa mga oligarko na maaapektuhan ng digmaang ito. Kaya't kinakailangang malinaw na joint patrol exercise lang ang pakay ng mga Amerikano at kailangang malinaw rin na namamagitan lamang ito sa mangyayaring engkwentro at sa paraang ito ay maaaring manahimik ang mga barko ng Chino at magtagumpay ang Pilipinas sa unti-unting pagpapalakas ng posisyon ng ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Subalit kung hindi sila makikinig sa Amerika at magpapatuloy ang engkwentro sa pagitan nila, ay posibleng sa oras na iyon mismo ay matrigger na ang Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa na posibleng maging sanhi ng pagkatalo ng mga Chino dahil di hamak na mas malakas at mas advance ang puwersa dito ng mga Amerikano. Gayunpaman kung paiiralin natin ang galit at sasalakay tayo nang wala ang presensya ng Amerika, ay magmimistulan lang tayong punching bag ng China. Totoo. Kung iisipin kasi natin, ang China ay nagpopondo ng $224.7 billion para sa kanilang depensa, habang ang Pilipinas ay mayroon lamang pondo na aabot ng $4.3 billion. Dito pa lang ay kitang-kita na natin na ang anumang magagawa ng Pilipinas ay magagawa ng China ng higit pa sa 50 beses para sa kanilang puwersa. Hindi pa riyan kasama ang mga nag-i-exist na nilang puwersa na mas advanced at mas malalaki sa naval asset ng Pilipinas. At bukod pa rito ang daan-daang Chinese militia vessel ng China na mas malalaki pa sa Philippine Coast Guard vessels ng Pilipinas. Kaya't hindi akma ang salitang kaduwagan para sa ating mga marino. Kung makikita naman nating napakalayo ng agwat natin sa mga Chino. Kaya't dapat ay nasa realidad ang ating pagpaplano at iyan ang makasama natin ang mga Amerikano sa engkwentro laban sa mga Chino. Totoo yan mga utol, yun na lang ang no? Isang maling galaw na lang magmimit siya na o magsisimula na ang digmaan. At yun po ang ating iniiwasan kasi nga kitang-kita nyo naman wala naman talaga tayong kalaban-laban sa China. So bakit tayo susugod sa isang gera na hindi natin kayang mapanalunan? Yun yung palagay ko iniisip ng ating Pangulo at iba pang top officials. And one more thing, no? Yung silang mga nasa taas, yung mga taong kumokontrol ng mundo. Alam natin nag-i-exist yang organisasyon na yan, yung mga oligarko. Okay, mga utol? No? Malaking bagay sa kanila, pwedeng sila nga yung dyan, sila nga yung dahilan yan, mga utol, pwedeng ganon, di ba? At kung maggegera, malamang pwedeng sila rin yung dahilan. Okay? Basta magbe-benefit sila, syempre hindi natin alam kung anong iniisip ng mga yan. At malamang, alam na nila yung mga susunod na pangyayari na to. Pag ginusto nga nilang tumigil tong China, malamang sa malamang, kaya nila. Patigilin, no? Umalis na nga kayo dyan. Hayaan nyo na sa Pilipinas yan. Pwedeng ganon. Sila yung mga kumokontrol ng mundo. At alam ko na alam nyo na nag-i-exist ang mga taong ito. Anyway, mga utol, kailangan ko ang inyong opinion hinggil dito. Paki-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa iyo. Solidong kaalaman. Solido talaga yung kaalaman. Maraming salamat din sa inyo mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Kaya nipapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.